Pakinggan natin ang mga taga-INC, the Revealers, sa paggamit nila sa Spirit of Catholicism at ano ang konklusyon nila. Eto. At ito ba ay tunay na iglesia ni Kristo ngayon? Pasensya na po, nagkulang ng Y. Na, babasahin po namin, Aklat Katoliko pa rin. Pinamagatang Spirit of Catholicism, sinulat ni Adam Carl sa pahina 2. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagos ay may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo, kung paanong ang malaking punong ensina ay hindi maaaring itulad sa maliit na butil. Ayan. Umamin man, Kuya Robin, inamin nila mismo. Tinatanggap niya naming mga Katoliko nang walang anumang ikahihiya. Bagkus ipinagmamalaki na ano yun, na ang Katolisismo raw hindi maaring ihambing sa unang Kristyanismo. Talagang pinatutunayan sa mga aklat na ating ipinakikita na gawa ng mga Katoliko, lalo na ng reberendo at mga pari nila, na talagang ang Katoliko ay utay-utay na ginawa, lalong ang aral ay wala sa Biblia at ito ay totoong hindi Kristyanismo. Ayan. Ganon ang banat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at sa mga ministro ni Felix Manalo. Para dayain ang publiko, lalo na ang mga inosente, ginagamit nila sa kanilang pahayag, sa kanilang pangangaral, kahit sa kanilang pasugo magasin, ang opisyal nila na magasin. Itong aklat na ito na ang pamagat Spirits of Catholicism by Carl Adam sa pahina 2 na nagsasabi daw na ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing ng ganoon na lamang at ganap sa unang Kristyanismo, tulad ng hindi maaaring ihambing ang malaking punong ensina sa isang maliit na butil. So mula rito, mali yung kanilang konklusyon na inaamin daw sa aklat na ito na hindi dapat ihambing ang Katolisismo sa unang Kristyanismo. Bakit? Dahil out of context sila, mga kapatid. Out of context sila sa kanilang binasa. Sadyang may iniwasan sila. Ano yung iniwasan nila na nakasulat sa aklat na ito? Ituloy lang natin ang pagbasa sa aklat sa pahina 2, mga kapatid, sa Spirit of Catholicism, at ito ang ating mabasa. The gospel of Christ would have been no living gospel, and the seed which he scattered no living seed, if it had remained ever the tiny seed of Anno Domini 33. Yon ang mabasa natin, mga kapatid. Yon ang iniwasan nitong mga mangangaral sa INC. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo at ang binheng itinanim ng ating Panginoon Jesucristo ay buhay. At dahil buhay ito, natural na lumago. Hindi mananatiling maliit na butil. Lumago, magiging malaking puno. Ang punto ni Father Carl Adam sa aklat na ginamit ng mga mangangaral sa INC ay hindi pagputol sa ugnayan ng Katolisismo at sa unang Kristyanismo, kundi paglilinaw lamang, mga kapatid, ng organikong pag-unlad mula sa maliit na butil hanggang naging malaking puno. Mula sa butil na 12 apostol hanggang ito'y nagiging lumalaganap
lumalaganap sa buong mundo, universal. So, ang simbahang Katoliko ay inihambing dito sa iniwasan nila sa malaking punong kahoy na maaring hindi agad makilala ang anyo ng orihinal na butil. Ngunit walang dudang, nagmula ito sa naturang butil. Lahat na puno ay nagsimula sa maliliit na butil. Ang paglaki ay hindi ibig sabihin nanggaling sa naturang butil na pinagmula nito, kundi ito'y patunay na buhay at ito'y nagpatuloy at lumaki. Ganon ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mali ang at isang maituring na panlilingla ang konklusyon na inaamin daw ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng aklat na ito na ang Katoliko iba na umano sa unang Kristyanismo. Ang totoo mga kapatid, ang aklat na ito ay nagtuturo na ang Katolisismo ay ang lumago, buhay at nagpatuloy na anyo ng Kristyanismong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi isang hiwalay o bagong relihiyon tulad sa siktang tatag ni Felix Manalo. Kung ginagamit nila ang aklat na The Spirit of Catholicism para linlangin ang mga tao at sasabihin, inaamin ng otoridad Katoliko na ang Katolisismo ay hindi makilala sa unang Kristyanismo. Ngayon, paano nila tutulan yung Pasugo Magazine mismo nila? Pasugo Magazine, labas noong Marso, Abril 1987 sa pahina 4. Ang may akda ay si Phil John Fuentes. Ano po ba ang nakasulat sa Pasugo Magazine? Dahil sinabi nila, gamit itong aklat na ito na inaamin ng otoridad Katoliko daw na ang Katoliko ay walang kaugnayan, hindi na ang unang Kristyanismo. Pero nagkukontrahan ito sa ang paggamit nila, ang panlinla nila sa aklat na ito, nagkukontrahan sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Sa Pasugo Magazine na ang may akda ay si Phil John V. Fuentes sa pahina 4 sa Marso-Abril 1987, ito ang nakasulat, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. O, opisyal nila yan na magasin mga kapatid. Di ba? Nagkontrahan ang aral ng INC. Magkaibang pinanggalingan, magkaibang konklusyon. Kapag ginagamit nila ang The Spirit of Catholicism ni Father Carl Adam, ang binabanggit, ginagamit ito para sabihing naputol o nabago ang Katolisismo mula sa unang Kristyanismo. Pero kapag yung Pasugo Magazine mismo ng INC, ang opisyal na magazine nila, ang nagsalita, abay, inaamin ni Phil John Fuentes na ang simbahang Katoliko ay maaring matuntun hanggang sa unang siglo. Oh, ngayon, paano nila i-reconcile yan? Di ba? Ang paggamit nila sa Aklat Katoliko, maituring yan na selective quotation. Pumipili lang sila ng sipi. Kinuha nila ang linyang convenient sa argumento laban sa Katolisismo. Pero binabaliwala nila ang pahayag kahit mula sa kanilang sariling publikasyon, ang Pasugo Magazine. Kaya malinaw mga kapatid na nagkasuwagan. Merong self-contradiction sa doktrina ng Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Hindi pwedeng sabihin, hindi na makilala ang Katolisismo sa unang Kristyanismo at pagkatapos sa kanilang Pasugo Magazine, ang Katolikong Iglesia ngayon ay matuntun hanggang sa unang siglo. O, hindi pwede na yung dalawang pahayag na yan ay puro tama. Isa lang ang pwedeng tama, di ba?
Ngayon, kung balikan natin ang ministro ni Felix Manalo, alam nyo ba na binasa mismo sa ministro ni Felix Manalo kung sino ang nagtatag sa INC, mga kapatid? Alam nyo ba yan? Eto, pansinin ninyo ang binasa ng ministro. Bigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipi. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Kaya, kung ipipilit ng INC 1914 na sila ang itinatag ni Kristo, paano ito tatayo kung mismong INC TV nila ay binasa ng ministro yung Pasugo Magazine na malinaw ang nagsasabing ang INC ay itinatag lamang ni Felix Manalo noong 1914. Noong ang taon, ang gulang niya ay 28 taong gulang nagtatag siya ng Iglesia ni Cristo. So, hindi pwedeng parehong tama yan. Di ba? May dalawang pahayag na direktang nagbanggaan. Ano? Yung opisyal na turo ng INC na ang Iglesia ni Cristo ay itinatag daw ni Cristo noong unang siglo, pagkatapos may binasa ang ministro ni Felix Manalo sa Pasugo, opisyal na publication nila na ang Iglesia ni Cristo 1914 ay itinatag ni Felix Manalo. Kung ang Pasugo ay opisyal na publikasyon ng INC at binasa mismo ng kanilang himpilan, ibig sabihin, opisyal na pahayag yan, mga kapatid. At tinuturing itong lehitimong doktrina ng INC. Kaya, kung itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo, hindi maaaring ang iglesyang itinayo ni Cristo noong unang panahon ng mga apostol, yung itinatag ni Felix Manalo. At kung igigiit nila naman na ang Iglesia ni Cristo ang nagtatag nito ay ang ating Panginoon Jesucristo, edi lilitaw na maling-mali yung binasa na Pasugo Magazine sa INC TV na binasa ng kanilang ministro. Di po ba? Kaya ang tanong ay simple pero mabigat. Sino ang dapat paniwalaan? Yung modernong pagdipinsa o yung sariling opisyal na publikasyon na binasa ng kanilang TV network na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Bagamat hindi ito malinaw na maisagot ng Iglesia ni Cristo o mga ministro, mga kapatid, maninitili talaga itong isang malinaw na kontradiksyon sa kanilang sariling aral. Di ba? Nagkakontrahan ang aral ng INC. Kung tatanggapin nila yung sinasabi sa Pasugo 1987, bagsak ang argumento na walang continuity ang Katolisismo mula sa unang Kristyanismo. Kung itakwil naman nila ang Pasugo, sila mismo ang pinasinungalingan nila ang kanilang aral, di ba? Kaya isip-isip naman pag may time, mga kapatid, no? At hindi lang yan. Ginagamit nila ang isa pang aklat Katoliko, mga kapatid. Eto, isa pang aklat Katoliko ginagamit nila. Spirit of Catholicism, yung siya ang inyong pakinggan. Pero alam nyo, ito'y malinaw talaga na isang paraan at uri na pandaraya. Bakit? Isang paraan at uri ng pandaraya. Pansinin ninyo, mas mabuti talaga share ninyo ang bidyong ito para ang ating mga kapatid di sila mahulog sa ganitong uri na taktika ng INC. No? Bakit? Okay. Pakinggan ninyo ang The Revealers na INC abang ginamit nila ito. Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika
na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Eh talagang hindi po Kristiyano sa pangalan pa lang yung Iglesia Katolika. Ayan, grabe talaga ang banat nila, ano? Gamit nila itong aklat na ito na hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. So kung wala kayong kopya, abay, mabiktima talaga kayo, no? Sa ganitong ori na mudos. Dahil ito lamang ang kanilang binasa, mga kapatid. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero alam nyo ba, mga mahal na kapatid, yung binasa nila ay hindi yan opisyal na pahayag ng pare, kundi galing yan sa aral ng Iglesia ni Cristo na sinagot ng pare. Kaya kung tingnan natin, ganun sila. Ito ang nakasulat kasi. Pansinin niyo. Ito ang nakasulat. Oo. Sa pahina 34, kaya nga ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nauwi. Nauna, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Pangalawa, yun na. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. May karugtong siya dito. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus ang itinatag ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang nakasulat sa aklat na ito, mga kapatid. Pero, nang binasa nitong mga ngaral sa INC, lalo na sa The Revealers, abay, parangang pare mismo ang nagpahayag. Pahayag pala yon sa ministro na sinagot ng pare. Pero, di ba sila natakot na ito'y isang uri na pandaraya? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Yan.
So, grabe, no? Walang takot talaga itong mga ngaral sa INC sa paggamit, sa pagchap-chap sa mga aklat katoliko, mga kapatid. Bakit ito'y isang uri na pandaraya? Dahil pinalabas nila na otoridad katoliko ang nagpahayag, doktrina ng katoliko na hindi galing kay Kristo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, na hindi naman yan opisyal na pahayag. Ang sulat ni Father Juan Trinidad sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, itinago nila ang katotohanan na ano ang pahayag na itinatago nila? Yung pahayag pala ng ministro na sinagot mismo ni Father Juan Trinidad. Mali na palabasin nila, mga kapatid, na bilang doktrina ng buong simbahang katoliko ang pagbaluktot ng konteksto upang ipalabas na opisyal na pahayag. Hindi yan gawain ng Diyos. Alam niyo naman, sino ang nasa likod yan kung hindi ang Diyos? Dahil alam natin na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Juan Kapitulo 8:44, ang kalaban ng Diyos, siya ang ama ng kasinungalingan, ang demonyo. Tito Kapitulo 1, versikulo 2, Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kaya, dahil may paglabag sa prinsipyo ng tinatawag na honesty and doctrine, mga kapatid, anumang reliyon na kumukuha ng hindi opisyal na pahayag at ipalabas itong parang doktrina, gamit para siraan ang ibang pananampalataya, lalo na ang simbahang katoliko, ay gumagawa ng bagay na hindi makatarungan, hindi patas at hindi makadiyos. Tandaan natin sa Proverbio chapter 19 verse 5, ang sinungaling na saksi ay hindi makakaligtas. Roma Kapitulo 13, versikulo 9, 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Efeso Kapitulo 4, versikulo 25, kaya magtatakwel kayo ng kasinungalingan. Kung ang Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo ay naging kasanayan na nila na gamitin ang aklat na ito kay Father Juan Trinidad, alam naman nila, mga kapatid, na yung pahayag na yan, pahayag ng ministro mismo ni Felix Manalo. Kotesyon ng pare. Sinagot ng pare. Ngunit pinutol nila at ipinakita nila na parang opisyal na aral ng simbahang katoliko. Ang gawaing iyon ay hindi makadiyos. Hindi iyon ayon sa katotohanan, kundi ayon sa kasamaan, ayon sa kasinungalingan. At alam na natin kung sino ang ama ng kasinungalingan. Alin ang pipiliin ninyo? Yung iglesia na kahit ang ministro ni Felix Manalo nagpatunay, sinong nagtatag sa kanila? Bigang ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipi. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. So, binasa mismo. Sila sa kanilang ministro ang pasugo na si Felix Manalo ang founder. Malinaw yan. Inaamin yan. Kaya ang tanong, kung inaamin nila na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristo, ulitin natin, ang simbahang katoliko, sino ba ang nagtatag dito? Kung tingnan natin ang kanilang pahayag mismo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong.
at ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, mga kapatid, sino at alin ang dapat piliin ninyo? Ang Iglesyang tatag ni Felix Manalo o ang Iglesia Katolika? Sana magamit ninyo itong ating talakayan lalo na sa pagsaliksik sa katotohanan.